Nakita sa video, pagkabukas ng after ng ECQ sa ibang bansa, sa Africa, tuwa yung mga tao. Pasok sila sa building, pinagkahalikan nila yung building. Parang nakakita ka, diba, yung mga humahalik sa mga idols. Ganun na ganun, pero hindi sa idol. Sa building sila humalik. Ano yung implication nun? Ibig sabihin, yung effect nun, idolatry nila yung building talaga. Doon na-reveal sa akin, doon ko inaral yung temple. Ano yung New Testament temple. And then na-realize ko, ito pala yung sinisira ni Jesus Christ. Kaya siya pumunta sa mundo. Number one, to abolish yung temple system. Kasi nga, naging idolatry na eh. Kasi doon ka lang pwede sumamba. Doon ka lang pwedeng mag-tithes, mag-offering. Pero yung sinabi mo na you give to God, totoo naman yun eh. When you give to God, talagang may pagpapala ka ni Lord. Pero yung definition nun sa Bible, hindi sa building. Application nila, mag-offering ka sa building. Pero sa Bible, pag you give to God, you give to the poor. When you give to the poor, you lend to the Lord. Gusto ko lang i-quote, no? Basahin natin, no? Dito sa Acts 7:47 and 48 to. At in context ito para lang sa audience natin, no. Si Stephen, dinidefense niya yung gospel. Kaharap niya nito yung mga legalistic Jews na turuan talaga sa Old Covenant. Sabi niya, pero si Solomon ang gumawa para sa kanya ng bahay. So during the time of Solomon, syempre, ano pa yun, Old Testament. Yung mga Jews, inisip talaga nilang bahay ng Diyos ay yung templo. Pero verse 48, subalit, hindi nananahan ang kataas-taasan sa loob ng mga templong gawa sa kamay gaya ng sinasabi ng propeta. Verse 49, ang langit ang trono ko at ang daigdig ang tapakan ng mga paa ko. Klaseng bahay, papatayo niyo sa akin. Sabi ng Panginoon, o anong klaseng lugar ang mapagpapahingahan ko? Hindi ba ginawa ng mga kamay ko lahat ng ito? Ito yung mga last words ni Stephen bago sila pasukan ng demonyo at i-murder siya, no?